habang ang ating bida ay nagtanong lang pabalik kung sino si Ju Song. At itinuro naman ito ng Jekyll family head, at nang makita ng ating bida ang itinuro ng lalaki ay mayabang niyang sinabi na siya ang may gawa, at dugtong pa niya na hindi ko inaasahan na napakadali lang niya na mamamatay dahil hindi ganun ang iniisip ko nung una. Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay agad naman na kumontra ang kasama ng family head ng Jekyll, habang sinabihan niya ang ating bida na huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Habang dinuduro niya ang ating bida ay sinabi niya na si Ju Song ay isa sa mga top 100 martial artists sa kasalukuyang martial world. At dugtong pa niya na sa tingin mo ba ay maniniwala ako na pinatumba lang siya ng isang batang katulad mo. Ngunit ang ating bida ay walang paki sa pinagsasabi ng ongas habang nagtanong lang siya pabalik sa hangal na kung ang taong ito ba ay maituturing na high level. At dugtong pa ng ating bida na kung ayaw mong maniwala sakin, ay wala na akong magagawa kundi gawin din sa iyo ang bagay na ginawa ko sa kanya. Sa mga sinabi ng ating bida ay napamura na lang ang hangal habang sinabihan niya ang ating bida na mukhang kailangan kong turuan ka ng leksyon. Kung paano gumalang na makikita ang galit na ekspresyon ng hangal habang inuutusan niya ang kanyang kasamahan na palibutan ang ating bida at habang napapalibutan ang ating bida ay makikita natin ang paghahanda ng mga ito upang atakihin si Kang Chien. Ngunit ang ating bida ay seryusong hinamon ang mga hangal na agad na umatake at yun na nga ang ginawa ng mga ito na sabay-sabay silang sumugod sa ating bida habang ang ating bida naman ay nakatayo lang ng walang bahid ng takot ang kanyang mukha. At makikita natin ang future family head kuno ng Jekyll na nagulat sa kanyang nakikita. Habang si Kang Chien naman ay iniiwasan lang ng walang kahirap-hirap ang mga pag-atake ng mga hangal. Habang ang future head ng Jekyll family ay tahimik lang na nanunood at hindi makapaniwala na sa kanyang nakikita at napasabi na lang siya na kung ano na ang nangyayari. Ang tindig ng taong ito ay napakaraming opening, ngunit naiiwasan lang niya ang lahat ng pag-atake, at sumagi na nga sa kanyang isip habang sinasabi niya na o di kaya ang Blood Demon Essence ay, at agad naman siyang napahinto sa kanyang iniisip dahil sa pagsigaw ng kasama niya sa ating bida habang sinabihan ng ating bida na ikaw nakaawa-awang insekto isa ka lang hamak na langgam. Anong ginagawa mo hanggang kailan ka tatagal sa pag-iwas? Na makikita natin ang pagpigil ng kanilang future head family sa kanyang alagad. Ngunit hindi nakinig ang hangal habang papasugod ay pinapaalis niya ang kanyang kasamahan habang sinasabi niya na ako na ang baalang umasikaso sa ating bida. Habang ang ating bida naman ay napansin ang papasugod na hangal na makikita natin ang paghahanda ng ating bida sa kanyang gagawing atake sa hangal habang iniwasan lang ng ating bida ang ginawang pagsipa ng hangal habang nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa papalapit na atake ng ating bida. Ngunit sa di inaasahan ay may bigla na lang pumihil sa atake ng ating bida at nagresulta ng malakas na pagsabog ng enerhiya sa paligid. At makikita natin ang future family head pala ng Jekyll ang siyang pumihil sa atake ng ating bida nang wala man lang kahirap-hirap. At makikita natin si Kang Chien na may seryusong mukha habang tinitigan ng masama ang mga hangal, at habang nakatingin ang ating bida sa dalawa, ay patawang sinabi ng future family head ng Jekyll na kumalma ka muna, at dugtong pa niya na habang sinasabi niya na sa tingin ko mukhang ang mga tauhan ko ay naging walang galang. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na so ngayon ay sinasabi mo na naging bastos ang iyong mga tauhan. Ngunit na imbis aminin ng hangal ay inibon niya ang usapan at sinabing kung magpapatuloy ang ganitong labanan ay wala tayong makukuhang benepisyo na kung maaari ay itigil na lang natin ang hindi pagkakaunawaan. At makikita natin na paisip ang ating bida na agad naman niyang napagpasyahan na huminto na rin, at nagpapakilala na nga ang taong kausap ng ating bida na siya raw si Jekyll Sheik ng Jekyll family. At dugtong pa ni Jekyll Sheik na kung maaari bang malaman ang iyong pagkakakilanlan. At tumugon naman ang ating bida na siya raw si Kang Chien. At nagtanong naman si Jekyll Sheik na kung saang sekta nabibilang ang ating bida, ngunit sumagot lang ang ating bida na hindi siya kabilang sa anumang sekta. At dugtong pa niya na tumakas lang siya saglit sa baliw niyang master, at makikita natin ang pagkabigla ni Jekyll Sheik sa kanyang nalaman na parang mayroon siyang alam kung sino ang tinutukoy ng ating bida na baliw niyang master,
na makikita natin si Jegelshik na sinabi sa ating bida na naiintindihan ko na ngayon kaya aalis na muna kami sa ngayon, at dugtong pa niya habang magalang na nagpapalam sa ating bida na kung papayagan ng tadhana sana ay magkita tayong muli. At makikita ang pagtalikod ni Jegelshik sabay sabing aalis na tayo at makikita natin ang reaksyon ng kanyang aso na ayaw pang sumunod sa kanyang amo at sinabi pa nito kay Jegelshik na kung hahayaan na lang ba natin ang item na iyon na mapupunta sa ating bida. At dugtong pa niya na kailangan tayo ang makakuha sa Blood Demon Essence. Ngunit tinawag lang ni Jegelshik ang kanyang pangalan sabay sabing Lisong, huwag mong hilahin ang taong yan papunta sa atin na may halong pagbabante sa kanyang alagad, at dugtong pa niya na ang Blood Demon Essence na nasa kanyang pagmamay-ari ay peke. At makikita natin ang pagkabigla ng ongas, ngunit nagtatakang nagtanong si Lisong kay Jegelshik na kung bakit naging peke iyon. At ipinakita na nga ni Jegelshik ang nangyari sa kanyang kamay sa kasamahan niya na makikita natin ang malalaking bukol sa kanyang kamay na parang napaso. At napasabi na lang ang kanyang kasamahan na ang bakas na iyan ay, at di nga natuloy ang kanyang sasabihin dahil sinabi ni Jegelshik na ngayon ay nakita muna, hindi mo pa rin ba naiisip kung bakit nagawa niyang iwasan ang isang dosenang pag-atake nang walang ginagawa ngunit may depekto sa mga galaw. At nagtanong si Lisong kung ang ibig bang sabihin ng kanilang future family head ay nagawang i-absorb ni Kang Qian ang Blood Demon Essence ng napakadali. At tumugon naman si Jegelshik na sa tingin ko ay ganun na nga, dahil ang pagpaslang kay Jusong at ang nangyari sa aking kamay kung bakit naging ganito ay ang pag-absorb lamang ng Blood Demon Essence ang maaaring makagawa ng ganitong pinsala. At tinanong ni Lisong si Jegelshik kung ano na ang sitwasyon. Ngunit sumagot lang si Jegelshik na sa ngayon ay wala tayong magagawa kundi ang umasa sa malalakas na alyansa. At napamura na nga siya sa kanyang isip habang sinasabi niya na kung sa paglitaw ng Blood Demon Essence ay parang hindi naging sapat, ngayon ay mas naging komplikado na ang sitwasyon na mayroon ng isang tao na nakagawang i-absorb ito, at dugtong pa niya na kahit ang Vicious Scheming Demon ay maghihintay lang ng pagkakataon upang gumawa ng mga galaw. At makikita natin ang pag-alis ng mga ito habang si Lisong ay bahagyang nilangon lang ang ating bida. At nang makalayo na ang mga ito ay makikita natin si Iseong ang magnanakaw at mamamatay tao. Na habang pinagmamasdan ng ating bida ay kinuha niya ang lalagyan ng Blood Demon Essence upang buksan ito. Na makikita natin ang ating bida na gumamit na ng kanyang lakas ngunit nagkaroon lang ng maliit na bitik sa lalagyan at makikita natin na nanginginig si Kang Qian habang pinipilit niyang sirain ang box na halos pumutok na ang kanyang mga ugat sa mukha. Masira lamang ang box ngunit masyado talagang matibay ang seal na nakalagay kaya napagpasyahan niyang gumamit ng internal energy upang mabuksan lamang ang nakalagay na seal at makikita natin na sa sobrang lakas ng puwersang ginamit ng ating bida ay nagkaroon ng bitik ang kanyang kinatatayuan. At makikita natin ang naging resulta dahil matagumpay niyang nasira ang seal, kasabay ng pagkawasak nito. Na makikita natin na hindi biro ang pagbubukas pa lang ng seal ay pinagpapawisan si Kang Qian sa kanyang ginawa at napasabi na lang siya na naisip ko pa naman na mas unang mawawasak ang kamay ko kaysa sa box na ito. At dugtong pa niya na what on earth ba ang nilagay ng mga ito sa loob na nagawa siyang pahirapan ng sobra sa pagbubukas pa lamang ng seal. At kinuha na nga ng ating bida ang laman habang nabigla naman siya sa kanyang nakita na isang bilog na pulang bagay na habang pinagmamasdan niya ito nang may nadidismayang mukha dahil di niya alam kung anong bagay ang kanyang nakuha. Lumipat naman tayo sa ibang lugar kung saan ay may dalawang nag-uusap sa loob ng bahay habang nagtatakang nagtanong na may nabibiglang ekspresyon na sinasabi niya na papaanong nagawang i-absorb ng taong iyon ang Blood Demon Essence, at dugtong pa niya na ito ay napaka-imposible. At makikita natin ang isang matanda ito pala ay si Jegelshik ang kasalukuyang family head ng Jegel family, habang sinasabi nito na ayon sa nalalaman mo na ang Blood Demon Essence ay madedissolve lamang gamit ang internal energy cultivation method ng demonic cult. At sumagot naman ng oo si Jegelshik habang sinasabi niya na binuhos namin ang maraming dugo para lamang matutunan iyon, ngunit sa huli ay hindi napunta sa amin ang Blood Demon Essence.
Ngunit sumagot lang si Jegelchiam na may halong paghihinala kay Jegelshik habang sinasabi niya na sa tingin mo ba na mapapaniwala mo ako na may taong baguhan lamang sa martial world na magawang e-dissolve ang internal power ng Blood Demon Essence. At tumugon naman si Jegelshik sabay tanggal sa nakabalot na bendang tila sa kanyang kamay at ipinakita ang pinsalang idinulot nito, at makikita natin ang pagkagulat ng family head sa kanyang nakita, habang napapatanong siya na kung ano ito, at dugtong pa niya sa kanyang isip habang may pawis na tumutulo sa kanyang mukha na so ito pala ang nagagawang pinsala ng Blood Demon Essence. At nagtanong naman si Jegelshik sa kanyang ama na Father, di ba't may nalalaman ka patungkol sa may mga pangangatawan na may kakayahang e-absorb ang Blood Demon Essence? At tumugon naman si Jegelchiam na mayroon nga siyang alam patungkol sa physics, at sinabi niya na mayroong isang ganyang pangangatawan na hanggat handang iwanan ang lahat ay mapupunta sa ganoong kalagayan. Ngunit sinabi lang ni Jegelshik na so ngayon sa tingin ko ay mayroong dalawang pagpipilian, at di na nga natuloy ang sinasabi ni Jegelshik dahil sinabihan siya ni Jegelchiam na kung tama ang mga sinabi mo ang binatang iyon ay napakamalas sa kanyang sitwasyon, at sinabi din ni Jegelshik na kapag ikaw ay nagmamay-ari ng isang kayamanan ito ay kasalanan, at kung ano pam ang mayroon ng isang tao. At makikita natin na nagtanong si Jegelchiam kay Jegelshik na kung alam mo ba kung nasaan ang binatang iyon ngayon. Ngunit sumagot lang si Jegelshik na fortunately ay nasa sphere of influence ngayon ang ating bida, at dugtong pa niya na inutusan na niya ang lahat na etroto ito ng maayos at magpakasaya lang sa Jinyong Village, at sinabi din ni Jegelshik na hindi pa niya ito sinasabi sa kanilang alyansa, at napaisip na nga sandali ang matanda, ngunit agad niya rin sinabi na tama, at hindi na ito kailangan ipaalam sa kanila ang patungkol sa ating bida. At tumugon naman ng pagsang-ayon si Jegelshik sa kanilang family head. Ngunit sa di inaasahan ay mayroon palang kanina pang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Habang sinasabi nito na mukhang napaka-interesting naman ng pinag-uusapan yung mga bagay. At makikita nating napalingon ang family head sa taong nagsasalita habang nagtataka siya kung sino ang taong iyon. At makikita natin ang taong nagsasalita habang nasa tabi ito ni Jegelshik na makikita natin sa mukha ni Jegelshik ang kaba habang binati niya ang taong dumating na tinawag niyang elder. At habang ito ay papaupo ay tinatanong naman siya ng kanilang family head na kung nakikinig ka ba sa pinag-usapan namin, ngunit agad naman na nagkunwari ang elder sabay sabing papaano ko naman magagawang makinig sa mga taong seryosong nag-uusap sabay kalikot sa kanyang tenga, at nang tuluyang makaupo ang elder ay natahimik saglit ang lahat. At makikita natin na pangisi ang elder ng masama. Ang elder na ito ay si Taeyang ang tinatawag nilang Changhua ang Fist. Ang taong ito ay isang tyrant sa Shandong at isang supreme master na kahit ang Jegel family ay nahihirapang e-handle ang taong ito. Noong makapangyarihan pa ang demonic cult at naging overwhelming. Ang martial world ay bumuo ng alyansa upang labanan ang mga ito at tinawag nila itong Nine Great School. Si Taeyang ay hindi kasama sa anumang Nine Great School sa kadahilanang siya ay nakapasok sa below top 10 martial artist noong kasalukuyang martial world. Kaya ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanilang formidable power ang Jegel family ay on edge parent sa kanilang appearance. At nagtanong na nga si Taeyang kay Jegelshik na kung mas makabubuti ba kung ititikam na lang ang bibig, hindi ba? Ngunit sinabi lang ni Jegelshik kung ano ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Taeyang na tungkol sa narinig ko, maaari ko itong kalimutan kung kinakailangan. Sumagot lang si Jegelshik na kung yun ang ibig mong sabihin elder. At makikita natin na natahimik ang family head, at makikita natin na tumayo na nga si Elder Taeyang habang sinasabi nito na kung ganun ay aalis na ako, at may pupuntahan pa akong importanteng bagay. At makikita natin na nagbigay galang si Jegelshik kay Elder Taeyang sabay sabing take care elder. At habang ito ay papaalis ay tinitingnan ito ni Jegelshik, habang iniisip naman ni Taeyong ang Jinyong Village kung saan ay naroon ang ating bida. Habang ang family head ay napangiting aso na lang, at si Jegelshik naman ay sinabi niya sa family head na siguro kukunin ni Taeyong ang pain na iyon. Habang ang family head naman ay nakangiting sumagot lang na sa tingin ko ganoon na nga.
Makalipas ang ilang oras ay makikita natin si Taeyang na mabilis na tumatakbo, habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang physique na iyon na nag-dissolve ng Blood Demon Essence ay nakakamangha. Ngunit hindi niya pa naayos na ma-mastered ang martial arts. At habang nakangiting sinabi ni Taeyang na ang ibig lang sabihin ay kung makukuha ko ang binatang iyon ng Blood Demon Essence ay mapapasa kamay ko na. At dugtong pa niya na ang old top 10 martial artist. Na kung hindi sila magkakaroon ng kani-kanilang lalagyan. Ngayon ang tamang oras upang gumawa sila ng sarili kong pwesto para sa akin. Lumipat naman tayo sa ibang lokasyon sa lugar ng Jinyong Village na may makikita tayong nagbuhos ng tsaa at makikita natin si Kang Qian na nakaupo habang pinagsisilbihan siya ng mga tauhan ng Jegal family at maraming pagkain ang inihahanda ng mga ito para sa ating bida. Habang ang ating bida naman ay tinikman na ang tsaa at makikita natin na hindi niya ito nagustuhan habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi ko talaga maintindihan kung anong meron na mas gusto nilang uminom nito. Bakit kaya hindi na lang tubig imbis na tsaa? At dugtong pa niya sa kanyang isip habang nagtataka na kung bakit siya tinatroto ng mga ito ng maayos, mukhang mayroong lihim ang mga ito at masamang motibo, at makikita natin na inilagay na sa mesa ang mga pagkain na inihanda para sa ating bida na makikita ang kamay ng ating bida na gustong manapak ng lamok habang iniisip niya na kung gusto nilang gumawa ng anumang bagay ay hindi ako na lang basta uupo nang walang gagawin. Ngunit agad naman siyang kumalma, habang iniisip niya na hindi dapat ako magpadalos-dalos sa aking gagawin, dahil sa nakatakas na ako sa aking master ay kailangan kong subukan na mamuhay ng mapayapa ngayon. Ngunit naputol ang kanyang iniisip dahil may bigla na lang tumawag sa kanya na makikita natin ang anino ng taong tumatawag sa ating bida. At makikita natin si Elder Taeyang na tinatanong si Kang Qian na kung siya ba ang nagkunwaring nag-consume ng Blood Demon Essence. Ngunit matamlay lang na sinabi ng ating bida na kung ang Blood Demon Essence ba ang tinutukoy mo. At dugtong pa niya na parang walang pakialam habang sumagot kay Elder Taeyang na oo parang ganun na nga, at makikita natin ang ugat sa mukha ni Elder Taeyang habang naiinis niyang sinabi kay Kang Qian na sinasabi mo ba na parang ganun. Habang sa isip ni Elder Taeyang ay sinabi niya na tignan mo ang taong ito mukhang walang alam sa mundo. Sabay dagit sa ating bida, habang si Kang Qian naman ay gulat na gulat sa ginawa ni Elder Taeyang na ginagawa lang siyang maliit na bata, at dahil sa laki ni Elder Taeyang ay dinalang pumalag si Kang Qian at habang bitbit niya ang ating bida ay tumalon ito na napakataas habang si Kang Qian naman ay ang nasabi na lang oh shit daddy, habang tiningnan lang ito ni Elder Taeyang na may halong pagnanasa at sa isip-isip nito ay mapapasakin ka na ngayon. Impaz na, boak ang lubot ni Kang Qian. Lumipat naman tayo sa ibang lugar, habang napakatahimik nito ay bigla na lang may bumagsak na parang isang bomba sa sobrang lakas ng pagsabog na nagdulot ng makapal na mukha tulad mo. Aba tumawa pa, mag-like and subscribe ka na Cole, para tuloy-tuloy ang saya parang talk and text ba. LOL. Balik sa ating walang kwentang kwento, habang balot ng makapal na usok ang kapaligiran ay may makikita tayong gorilla habang sinasabi sa kanyang isip na ngayon ay wala nang sumunod sa amin. Nang biglang naputol ang kanyang iniisip dahil tinawag siya ng ating bida habang tinanong siya ni Kang Qian na bakit ka nang dodiklot ng tao na parang isang luggage, at makikita natin na nabigla si Elder Gorilla Taeyang pala, habang tinatanong niya si Kang Qian kung kailan ka pa nakawala sa pagkakahawak ko. Sa mga tanong ng ating bida ay sinabi lang ni Elder Taeyang na pasensya ka na, ngunit sa ayaw at sa gusto mo ikaw ay magiging elixir ko. Habang may kumpiyansang itinuro ang kanyang sarili, habang si Kang Qian naman ay nagtataka na lang kung bakit sinabi ng kanyang kaharap na lalaki na ngayon lang niya nakita ay sinabihan siya na maging elixir ng onggoy nato. Ngunit si Kang Qian naman ay nagtatakang nagtanong Perren na kung anong pinagsasabi ni Elder Taeyang at dugtong pa ng ating bida na kung balak daw ba siyang kainin ng onggoy nato. Ngunit sinagot lang siya ni Elder Taeyang na huwag kang mag-alala, na kapag ikaw ay nakuha ng alyansa ay maghahanap agad sila ng paraan upang kunin ang katas ng Blood Demon Essence sa iyong katawan nang hindi ka nasasaktan. At dugtong pa niya na kung makikipagtulungan ka sakin ay maipapangako kung maging maayos ka at babayaran.
Ngunit sumagot lang si Kang Qian na, so sinasabi mo na sa huli ay kailangan kong dumikit sa iyo, at magiging lagayan lang ng gamot, at ikaw ang uubos hanggang sa malanta. At sinabihan si Kang Qian ni Elder Taiyang na ang pagsagot mo ay medyo bastos, ngunit sa tingin ko ay naiintindihan mo naman. Ngunit agad namang sinabi ng ating bida na paano naman kung tanggihan ko ang alok mo. Na makikita natin na hindi nagustuhan ni Elder Taiyang ang sagot mula sa ating bida. At sinabihan ni Elder Taiyang si Kang Qian na kapag ang Elder ay nagpakita sa iyo ng kabutihan ay dapat kang magpapasalamat ng tama at tanggapin ang ibinigay na pagkain at kumuha ng kaunti mula rito. Ngunit ang ating bida ay palaban kaya sinabihan niya ang Elder na sa tingin mo ba ay nababaliw na ako para ipaubaya ang buhay ko sa kapiraso lang na pagkain. Sa mga sinabi ni Kang Qian ay mas lalong nagalit ang Elder kaya sinabihan niya ang ating bida na isara mo yang madumi mong bunganga kung ayaw mong pakainin kita ng buhangin, at dugtong pa niya na mukhang kailangan kitang bugbugin ng matindi para matuto kang gumalang. At makikita natin na sumugod na nga si Elder Taiyang habang sinasabi nito na you little brat, tikman mo ang hampas ng gorilla, ngunit sa kanyang ginawa ay hangin lang ang tinamaan. Habang iniisip niya na papaanong hindi ko makontrol ang lakas ko, at dugtong pa niya na mukhang sinadya lang akong e-provoke ng mga salita ng isang baguhan upang gumamit agad ng nakakamatay na galaw. Habang patuloy ang kanyang pag-atake ay napapaisip siya na wala namang kwenta kahit bangkay na lang ang dalhin pabalik upang makuha ang katas ng Blood Demon Essence. At makikita natin na nagulat ang Elder sa kanyang nakita habang sinasabi niya na anong sakuna ito, na makikita natin ang ating bida na wala man lang galos dahil lahat ng pag-atake ng matanda ay nagawa lang palang sanggain ng ating bida. Habang ang Elder ay nanlaki ang mga mata habang sinasabi niya na papaanong buhay peren ang batang ito. Habang ang ating bida naman ay nakatitig lang sa kanyang kamay, ngunit ang Elder ay agad siyang napatigil sa kanyang iniisip nang mapagtanto niya na ito ang kapangyarihan ng Blood Demon Essence. At dugtong pa niya na ang sino mang tao na hindi maayos na matutunan ng martial arts ay ang makakagawa ng ganitong klasing lakas sa pamamagitan lamang ng pag-inom nito, at once na ma-fully absorb ito ang kapangyarihang ito ay hindi na kayang ma-imagine ng kahit sino man kung gaano ito kalakas, at makikita nating napangiti si Elder Taiyang habang sinasabi niya sa kanyang isip na mukhang ang laban na ito ay napaka-interesting. At dugtong pa niya na dahil sa tinukso mo ako, ay gusto kong subukan kung gaano kalayo ang agwat ng lakas ko. At makikita natin ang Elder na naglabas ng kanyang internal energy kasabay ng pag-activate ng kanyang ipinagmamalaking Changwaang Fist habang si Kang Qian naman na nakatingin ay agad naramdaman ang lakas na inilalabas ng Elder. At nang matapos ng maghandang Elder ay agad ito umatake ng napakabilis na makikita natin ang maraming pinakawalang suntok ng Elder, habang sinasanggalang ito ng ating bida na kanyang kamay na parang baliwala lang sa kanya ang pinakawalan na malakas na atake ng Elder. At makikita natin ang maraming spark ng mga suntok ng Elder habang walang kahirap-hirap lang sinasalo ng ating bida. At habang patuloy ang pagsuntok ni Elder Taiyang ay napapaisip na lang siya na kahit ang mga galaw ng ating bida ay halatang baguhan lamang, ngunit nagagawa niyang mapansin ang lakas at kahinaan ng teknik na ito. At dugtong pa niya na ang lakas ng ating bida ay nagawa pa siyang lampasan. At dahil sa mga iniisip ni Elder Taiyang ay hindi niya namalayan ang pag-atake ng ating bida na agad tumama sa kanyang pagmumukha, na makikita natin na talagang malakas ang pagsuntok ni Kang Qian, base sa naging reaksyon ng mukha ni Elder Taiyang. At makikita nating napa-address ito ng kaunti habang nakahawak sa kanyang bibig at galit na galit nitong sinabi na ang lakas naman ng loob mong suntukin ako. Ngunit sumagot lang si Kang Qian nang may halong pang-aasar na sa totoo lang ay bumitaw lang ako ng isang suntok papunta sa langit at hindi ko inaasahan na sa mukha mo pala ito babagsak. Sa mga sinabi ng ating bida ay mas lalong nainis ang Elder lalo pa nang may dugo sa kanyang palad, habang sinasabi niya na ikaw na maliit na kuto. Ngunit agad siyang napatigil nang maisip niya na oo nga pala hindi mahalaga sa akin kung gaano kamabisa ang elixir na ito, at kung ito ay hindi pwedeng ituro sa mga hindi sanay ng martial arts skill.
At dugtong pa niya na siguradong puro swerte ang tama ng walang habas na pagsuntok ng ating bida kagaya na lang ng sinabi niya. At makikita nating tinawag niya ang ating bida habang sinabihan niya itong hindi na masama ang suntok mo. Ngunit sumagot lang si Kang Qian ng may halong pang-iinis kay Elder Taeyang habang sinasabi niya na, aba ang bibig mo ay gumagana pero mukhang kulang yung lakas ng suntok ko, hayaan mo sa susunod kong bitaw ng suntok ay luluwa na yang mga mata mo. At makikita nating nainis nga ang Elder habang dinuduro ang ating bida ay pinapatahimik niya ito, at dugtong pa niya ng may halong pagbabante na hindi mo yata naiintindihan kung sino ang taong kinakalaban mo. At dugtong pa niya sa kanyang isip na mukhang kailangan kong wasakin ang ibang pakiramdam nito bago pa ito tuluyang makinig sa akin ng maayos, sa ganoong paraan, kahit kapag pinatay ko siya, ay kailangan ko muna siyang patumbahin at yon ang una kong gagawin.